Yun. Hi mga kapatid. Thank you po for watching our live. So antay lang po natin kahit makalima tayo para maintindihan nila itong mga topics natin ngayon. Kapatid na yon from Boracay, from Rizal, Quezon. Antay lang po. Kahit mga lima lang po mga kapatid. Ang dami po kasi nagtatanong sa ating opisina kung ano baga po ang ating opinion pagdating doon sa kaso ni Datu Adlaw. Rinig nyo ga mga kapatid? Saglit lang po, antay lang po natin. Ang atin pong agenda ngayon, ito pong fake Philippine independence na sinabi nila June 12, 1898. Pangalawa po, itong real estate business. Tapos, Treaty of Paris. Tapos, end of the Treaty of Paris. And then, Regalian Doctrine versus Native Title. Ito po yung pinaka-importante. Ancestral Domains and Ancestral Lands. PD 410, yung binanggit po ni Datu Adlaw versus yung RA 8371. And then, ito po yung pinaka-importante mga kapatid, yung malaman natin ang history. Kasi nagkakagulo ngayon, itinago po kasi ng mga nasa taas ang tunay na history ng Maharlika. Kaya po ngayon, nagkagulo-gulo na. Umpisa na talaga ng kaguluhan. Dahil nagising na yung iba eh. So, kung mag-start na lang po tayo, sumabay po kayo, magtanong po kayo dyan, and then you may also add. Mag-add po kayo ng inyong mga insights pagdating po dito sa ating topics. Okay po. To begin with, mga kapatid. Hello mga kapatid ko from Visayas and Mindanao. Sa history po natin, di ba po, pre-colonial period, bago po tayo sinakop or nasakop ng mga Espanyol, maayos pong naninirahan dito sa Maharlika o FIR or tinatawag din ng Pilipinas ang ating mga ninuno. That was before 1521. Tama po? So sa Luzon may mga Lacanet, Visayas, Rajanet, sa Mindanao, Sultanate. Kaya po ngayon, nagugulat sila kung bakit daw may mga datu, may mga sultan, lakan, buhay pa daw po pala. Of course, buhay pa po sila. Kaya lang po, ang majority na napakilala sa atin ay ito po mga governor, mga mayor, barangay captain, na iniba po yung sistemang yan nung tayo ay na-colonize na po. So dapat maintindihan natin mga kapatid ang history para madali nating ma-dissect at masolusyonan ang problema ng bayan. At sabay-sabay po tayong manawagan sa Kongreso at Senado at sa Presidente
sa lahat po ng mambabata sa executive, sa legislative at judiciary level na ungkatin po ito para hindi na po magkagulo. Dahil nag-umpisa na po nagising na mga kapatid in Mindanao. Ngayon po, meron tayong madaming advisors from Mindanao State University, from University of the Philippines. Magandang umaga kapatid na Dato Mensahero. Yung ating po mga advisors, mga historian po sila. 80 years old, 90 years old, magagaling po sa history at hindi lang po silang magaling, meron po silang ebidensya laban po sa gobyernong to na nanloko ng mga tao. Una po, ang sinasabi po nilang June 12, 1898 na Independence Day daw nating mga Pilipino. Na proud Pilipino ka ba? Proud ka ba na tawagin kang Pilipino from King Philip na isang hari na balasubas from Espanyol? Then you are proud Filipino? Kasi po kami po dito sa UITP, hindi po kami naging proud na Pilipino. We are proud Maharlikans. We are free men, free people, tao. Ngayon po, yung sinasabi nilang June 12, 1898, wala naman pong ibang nakakaalam nun, kundi ang grupo lang ni Emilio Aguinaldo. Dahil po, kalat-kalat po ang rehiyon dito sa Pilipinas. Hindi naman po alam ng taga Cebu, ng taga Mindanao, taga Sulu, at northern part ng Luzon, kung ano bagang pinagagawa dito sa mainland Luzon. Kaya po, very madamot po yung ating flag na 8 rays ng sun, yung sinag ng araw, na nagtutukoy lang po sila dito sa 8 probinsya ng Pilipinas: Batangas, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Manila, Pampanga, Laguna. 8 lang po. Pero hindi po alam ng karamihan sa atin na hindi lang naman po 8 ang nakipaglaban sa mga Espanyol, sa mga dayuhan, sa mga Amerikano. Sobrang dami po. At ito po yung sinasabi nilang independence, kaya po nakakagalit ang panloloko nila sa atin na hindi po naman talaga tayo naging malaya noong June 12. Kasi po, tingnan nyo 1898, noong December 10, 1898, ibinenta po ng Espanya, ng mga Spaniards, ang Pilipinas sa mga Amerikano. Alam po natin yon sa Treaty of Paris. Ngayon po, itong Treaty of Paris, sinasabi nila, ano ba to? Ang Amerika nagbayad ng $20 million sa Spaniards dahil binili ang ating bansa. Ang tanong po natin dito, alam po kaya ng karamihan to na ang ating bansa ipinagbili ng mga dayuhan sa dayuhan din? At pumapayag po kaya ang ating mga ninuno na ipagbili ang lupa nila? Nakuha niyo po ba ang punto dito sa Treaty of Paris na to? Tapos, sila na yung may control sa buong bansa, sabi nila. Ngayon po, si Emilio Aguinaldo, sobrang nagalit po siya sa ganitong sistema ng mga Espanyol. Kasi akala ka ng mga tao, malaya tayo. Hindi tayo malaya. Di ka po yung KKK, Andres Bonifacio, kung ano-anong himagsikan ang ginawa nila. Hanggang sa nagdeklara si Emilio Aguinaldo ng kalayaan, araw ng kalayaan, June 12, ipeke pala. Kasi hindi tayo naging malaya dahil nandito na naman ang mga Amerikano. Kaya si President Duterte galit na galit sa mga Amerikano. And this is the second topic kung bakit siya galit na galit. Dahil, di ba may sabuatan po yung mga yan? Binenta ang ating bansa, $20 million. Binili kuno ng mga Amerikano. By the virtue of the Treaty of Paris, na hindi naman po alam ng karamihan ng ating mga ninuno ang pinagagawa nilang bentahan. Dahil nga po, watak-watak, magkahiwa-hiwalay po ang rehiyon at wala namang TV dati, wala namang news. Kung may balita dati, ang tagal pang umahabot sa ibang rehiyon. Yes po, hindi nila alam at ayaw din ipaalam. Ngayon po ang ating Treaty of Paris sa pag-uusapan. 100 years, ha? Mamaya darating tayo dun sa punto para malaman natin kung bakit tama ang pinaglalaban ni Dato Adlaw at ng iba pa mga tribal leaders, mga kapatid.
So yun. So yung Treaty of Paris, sabi nila, yun daw ang umpisa na tapos na daw ang rehimeng Espanyol sa Pilipinas. But hindi alam na ng karamihan na okay, start na to ng sobrang paghihirap ng mga tao dahil pumasok ang mga Amerikano. Kita nyo? Napakagaling nila. But nung pumasok ang mga Amerikano, as early as 1898 ha, nandito ang mga Amerikano, ibinenta na ang ating bansa na walang kaalam-alam ang mga tao. Ngayon, mga kapatid, ang mga Amerikano nag-umpisa nitong real estate taxation. Kung naalala niyo po sa ating history, galit na galit yung mga katipunero nung tayo ay umpisang binuwisan. Naalala niyo po yung sedula na dapat daw lahat daw ng ating income, ang ating mga ninuno, magbabayad daw. Nagkasedula, kay sabay-sabay na pinunit. Alam niyo yung sapak, biyak na bato, na sobrang galit yung ating mga katipunero. So, nung inumpisahan na ng mga Amerikano itong real estate tax, hanggang ngayon buhay na buhay pa ang negosyong to. Kaya dapat maintindihan ninyo, nating lahat, na ang buong Maharlika ay ancestral domain po. Meron po tayong karapatan na ipaglaban to bilang ito ay ating minanang lupa sa ating mga ninuno. Hindi po maintindihan ng iba kasi sabi nila, ano ba yung mga tribo, kagulo, parang panahon pa ng mga bato, panahon pa ng mga kopong-kopong, panahon pa ni Mampor. Yes po. Pero po, kahit paanong sabihin ninyo, ito pong buong Maharlika, buong Pilipinas, ancestral domain po to ng ating mga ninuno, mga kapatid. At paano natin to ipaglalaban sa Senado hanggang sa UN? At kaya natin kasi kumpleto tayo ng dokumento. Gisingin lang natin ang lahat ng tao na mga kapatid, wag na kayo magpaloko ng inyong mga kalupaan ay may mga buwis. Kasi unang-una, pagdating natin dito, nung tayo ipinanganak, wala naman talagang may-ari ng lupa. Nagkataon lang po na sila ang nasa pwesto, sila ang may kaperahan, kaya sila po ang nagpauso ng titulo. Dahil sabi nila para daw hindi magkawatak-watak, hindi na daw mag-aagawan. But it's not the point. Ang punto dito, nung sinaunang panahon, nung may mga lakan sa Luzon, may mga raja sa Visayas, may sultan sa Mindanao, hindi po sila nagkaaway-away kasi may sari-sariling kustumbre, customary law, nagkakarespetuhan po sila. Nakuha nyo po. Nagkagulo-gulo tayo nung pinasok tayo ng mga Espanyol at eto po yung ating reresolbahin sa taas. Dahil po, hindi po sila titigil ang gobyernong to hanggat hindi lahat ng tao makukuha nila sa pagbabayad ng buwis. The real property tax is a scam. Scam po yan. Negosyo po yan ng mga Amerikano. Ngayon po, ang sabi ng isa sa ating advisor na ito daw pinaglalaban natin mga katutubo ay wala daw pong kwenta dahil may Regalian Doctrine. Ano ba tong Regalian Doctrine? Basahin natin mga kapatid ha. Nag-umpisa to sa panahon ng mga Espanyol noong 1901. The concept of Jura Regalia, which recognizes the Spanish crown as the ultimate owner of all lands and natural resources in its colonies. Lahat daw na na-colonize niya, ang Espanya daw ang may-ari. Ang tanong, pumayag kaya ating mga ninuno na mga lupa nila ay pagmamay-ari ng Espanya? The answer is no. At hindi po sila pumapayag. At the same time, mga kapatid, hindi nila alam. Kasi nga po, ang lalayo ng mga rehiyon. Hindi to katulad sa ibang lugar na Thailand, isang ganyan lang. Myanmar, isang mainland. Ang Pilipinas po kasi, more than 7,000 islands. Hindi mo mapaparating ang balita, kaya wala po silang alam. Ngayon, pinaglalaban nitong Regalian Doctrine, na kontra po ito, ang doktrinang to, na pinaboran nung nakasulat sa 1935 Constitution, na niratify noong 1987 Constitution, mga kapatid. Kontra siya sa IPRA noong 1997. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo ha, ang sabi dito sa Regalian Doctrine na lahat daw ng lupa na hindi daw pagmamay-ari ng mga pribadong tao ay
magiging public domain at pagmamay-ari po ito ng Estado. Maganda siya pakinggan. Kasi pag sinabi mong Estado, the state, who governs the state? It's the people, tayo. But ang tanong, do we have the power? Wala po tayong power at akala po ng mga nakaupo na mga governor, na mga mayor, kaya pansinin niyo po ang lalaki ng lupa ng mga yan. Kasi may access po sila sa mga indices, sa mga indexes ng kalupaan sa Pilipinas. Tingnan nyo ha, ang Estado daw ang magmamay-ari sa lahat ng lupa according to Regalian Doctrine. Payag po ba kayo na ang lupa ng mga ninuno sila ang nag-cultivate, sila ang nagpakahirap, nagpakamatay? Ang magmamay-ari, ang gobyerno sibil, hindi po tayo nagpayag. Ang akala nila, pumapayag tayo. Ngayon mga kapatid, tingnan nyo ha, so noong 1935, may Regalian Doctrine, tapos inayos nila noong 1987. Nasa konstitusyon yan, at yun ang sinusunod, na all public lands daw, pagmamay-ari ng Estado. Ang tanong ko sa iyo kapatid, mag-comment kayo, pumapayag ba kayo? Ngayon po na may kaalaman kayo na ang buong Maharlika pala ay ancestral domain ng ating mga ninuno. At meron tayong papeles. Hawak po natin ang dokumento na tayo po, ang ating mga ninuno. Ibig sabihin, hindi po tayo pwede basta magpalayas na ng diyan ng mga kapwa. Lalo pa po yung sa Boracay, sa Palawan, na inaagawan po nila ng lupa. Kasi ang sabi ng DENR, ang sabi ng gobyernong to, kunwari kapatid, may titulo ka, wala daw yung kwenta. Pag ginamit na daw yun ng gobyerno, wala ka daw magagawa, payag ka? Hindi po tayo pumapayag ngayon. Kasi alam na po natin na wala pala silang power, tayo po pala ang nagmamay-ari ng lahat ng lupa. Kaya si Dato Adlaw po, di ba sabi niya, PD 410, ano po ba ang PD 410? Noong March 11, 1974. Declaring ancestral lands occupied and cultivated by the national cultural communities. Ito po yung mga katutubo, mga lumad. As alienable and disposable and for other purposes. At dito po sinabi na lahat daw po ng lupa na nakultivate bago pirmahan to, 10 years ha, 10 years, at least 10 years na bago na pirmahan ang decree ni President Marcos. Ito po ang mga lugar na pagmamay-ari ng mga katutubo as of PDA 410. Mindoro, Pampanga, biruin mo to, Rizal, Palawan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Maguindanao, North Cotabato, South Cotabato, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, del Norte, Davao del Sur, del Norte, Davao Oriental, Davao City, Agusan, Surigao del Sur, del Norte, Bukidnon, Basilan are declared part of the ancestral lands of the national cultural communities. Ibig sabihin kapatid, may point si Dato Adlaw na ancestral domain ang Surigao ang pinaglalaban niya. Diba? Kasi nga po, ang nakakaalam na ng independent daw tayo from Spaniards and the Americans ay sina Aguinaldo lang, dito lang po sa Luzon. At hindi naman po nila na-colonize ang northern part of Luzon, ang Visayas, ang Mindanao at ang Sulu. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po na na-colonize ang mga yan. Hindi po nakarating ang mga Espanyol sa lugar. Kung nakarating sila, hindi po na nasakop, bumisita lang sila. Dahil may mga strong leaders po doon. Mga Muslim, mga Raja. Sa northern part, andun po yung mga apo natin, mga Lakan. Kaya nga po ang Malacanang Malacanang, may Lakandian ang ibig sabihin. Nakuha niyo po? Let's go back to history para ma-resolve po natin ang problema ng bayan. Ngayon po, tingnan niyo kapatid ha. So sinasabi nila dito na dahil daw sa Regalian Doctrine na iyan, na nasa konstitusyon, pagmamay-ari daw ng Estado ang lupa. Ang tanong kapatid, dahil hindi naman pumapayag ang mga ninuno, di ba? At meron din itong decree, itong 410, kahit pa po ang mga lupang yan na ibenta ng ilang beses ng ating gobyerno sa mga pribadong tao, at alam natin ang kalakaran ng civil na yung mga nakaupo dyan sa LRA, sa RD, sa ROD, diga po naalala nyo, gustong-gusto nyo na kayo ang mga nakaupo diyan dahil there are 2 million fake titles because we know that from 01 to 100,000, we are talking about OCT, Original Certificate Title, or the mother titles, ay kanselado na po.
Kapatid, alamin nyo to lahat. At mag-research po kayo, sabay-sabay tayong mag-aral mga kapatid. That, lahat ko, ang hawak nyo po ngayong titulo, kung may mga titulo kayong TCT, mga kapatid, those are fake titles. Alam natin yan. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Because there's a decision with compromise agreement in 1972 by Judge Felipe Agana. There's a court order mga kapatid na peke po lahat from 01 to 100,000 na OCT, mother title. Therefore, ang TCT ay anak ng OCT. Ang transfer certificate title ay anak po ng original certificate title or mother title. Peke na po yan. Dahil peke po ang nanay. Because there's only just 01-4. Kaya mga kapatid, dahil alam na natin na gustong-gusto nila na sabihin na, ay, peke yung mga dato na yan, mga scam yan, mga bogus. Sino po ba ang bogus, mga kapatid? Ang bogus po ang sibil na gobyernong to na pumasok dito sa bansa natin na hindi naman alam ng karamihang tao ng ating mga ninuno ang kalakaran nila. Dahil po, ang sinasabing June 12, 1898 ay hindi naman po tayo malaya dahil nagalit po si Emilio Aguinaldo kaya nagdeklara na naman siya ng another Independence Day noong 1899 hanggang sa meron ng Philippine-American War, nagkagulo-gulo hanggang sa dumating ang mga Hapon. Diga po, nalala niyo po, World War II. Ngayon po, nung dumating ang mga Hapon dito, so kailan po ba talaga ang ating kalayaan na idineklara ni President Truman? That's on July 4, 1946. Yun po ang tunay na kalayaan ng Pilipinas dahil wala na po dito ang mga Amerikano noon. At dahil dito, wala pa palang 100 years. Tingnan nyo mga kapatid, wala pang 100 years. So ito ay nating solusyon. Kung paano natin to dadalhin sa Senado at Kongreso. At sumagot po kayo mga senador, kayo mga congressman, etong pag-aralan nyo. Kasi niloloko nyo kaming lahat. Ha? Tingnan nyo, naniningil kayo ng buwis sa aming kalupaan at pag hindi nakapagbayad, kukuhanin nyo aming lupa. Ang laki-laki ng penalty. May nalalaman pa kayo diyang estate tax, inheritance tax, capital gains tax. Di ba nakakagalit? Lahat na ng tax, inangkin nyo na lahat. Pero hindi alam ng mga tao, dapat wala kaming buwis kasi dito po kami pinanganak. Meron po kaming dalawang karapatan sa dugo at sa lupa. And that is guaranteed by the state sa estado. Ngayon mga kapatid, gumawa sila ng Treaty of Paris, di ba? 1898. Ang galing ng mga to. Yung ibinenta ng Espanyol sa Amerika. Bakit kaya, hindi nyo ba naisip kung bakit 1997, minadaling gawin ang batas na to? Itong IPRA, itong Indigenous Peoples' Rights Act, mautak ang mga yan. Kasi expired na ang Treaty of Paris noong 1998. May expired siya. Anong ibig sabihin po pag ma-expired na ang Treaty of Paris? Hindi na po tayo hawak ng Amerika. At yung Fake Republic of the Philippines na isang korporasyon, payag ka ba kapatid na hawak ka ng Amerika? Kaya nga pinapalaya si Duterte, lumayas kayo dito. Hindi nyo kami hawak. Tingnan nyo ha, mag-research po tayo, sabay-sabay tayong mag-aral. sec.gov. Meron po silang bagong update. Ngayong January, basahin nyo po kung ano nandidiyan. At basahin nyo po kung sino po ang nag-control sa Pilipinas at ng ibang bansa. There are 50 countries controlled by the Americans under the SEC, US SEC. Isa tayong korporasyon. At dahil malaya na tayo, minadali nilang gawin ang kasi alam nila na ay may mauutak na mga maharlikan, may mauutak, may mga historias, may mga buhay pa. Kasi kailan lang naman to di ba? Ang kalayaan din, 1974. So may mga buhay pa ngayon. I mean, 1946. May mga kapatid pa tayong 80, 90 years old, 100 years old na buhay pa yung ating mga professor natin, na advisor natin, may mga hawak na ebidensya na ang Cordillera, ang Visayas, ang Mindanao ay ancestral domain. Ngayon, minadali ang IPRA. Ang tanong kapatid, kaya nyo kayang ipagtanggol sa batas na to, itong IPRA 1997, ang mga lupa ninyo?
Kaya nyo ba mga kapatid? Kasi sabi nila, batas to ng katutubo na sila na din ang gumawa. Kapatid, tingnan nyo ha, PD 410, ibinigay na sa mga katutubo ang lupa at sinabi ng ancestral domain ang Surigao at ang ibang parte ng Mindanao at Visayas. Pero kapatid, ibinenta na ito ng mga salbahe nating mga public servants. Nagkunwari lang na, uy, dahil wala yung titulo. Nabili na yan ni San Miguel, nabili na yan ni Aboites, nabili na yan ng mga hinayupak, na mga tao dito mananakop. Pansin nyo sila pagsayaman, kinukuhanan ng lupa ang mga katutubo sa Mindanao, pinapalayas. Ang trabaho ng NCIP hindi ginagampanan dahil sa pera. NCIP, ewan ko, nakakagigil talaga kayo. Tapos lalabas kayo ng mandato na peke, bogus. Unang-una mga kapatid, bakit po naging peke si Dato Adlaw? Bakit naging peke ang mga tribo? By the virtue of self-ascription. Alam mo yung self-ascription? Ikaw mismo ang nakakaalam na katutubo ka. Hindi kailangan sabihin ng iba na katutubo ka na lumad ka. Ikaw mismo. At nasa RA 8371 yan. Paano ka naging katutubo? Dahil alam ko, katutubo ako. Meron ako mga nakaugaliang batas. Yun eh. Yung mga lola ko, ito ang mga ginagawa. Mga lolo ko, ito ang mga kustumbre. At saka, kung tanong nila, uy, mukha ka ng mistisa, mukha ka ng mistiso, mukha ka ng inchik. Because po, nag-mix blood na po tayo. But, hindi po ibig sabihin noon na nawala ang dugong katutubo. Dahil una-una, dito tayo pinanganak. Ngayon mga kapatid ha. So, balikan natin tong sinasabi nilang Dato Adlaw na nasiraan daw ng ulo. Na mangyayari din sa inyo yan kapatid. Ang ancestral domain mga kapatid, na pagmamayari ng mga katutubo, kaya pinadlak yun ni Dato Adlaw na doon din siya nasobrahan kasi may mga ibang karapatan din siya na naapakan, na aayusin naman din at very premature pa para mag-judge tayo kapatid, no? Kung ano ba talaga. Kasi si Dato Adlaw, ang alam po natin, nagpa-receive po siya ng mga documents sa opisina. Hindi po siya pinansin. Kaya humantong po sa gayon na ipinadlak na po nila. Gawa ancestral domain yan mga katutubo eh. At ang NCIP naglabas ng memo na bogus ang mga grupong to, na hindi to recognized ng NCIP. Tanong ko lang sa inyo, NCIP, kayo po ba ang tamang ahensya na mag-validate, na mag-recognize sa amin? You are not the right agency and that is not your mandate. Ano po ba ang mandato? Yung pakibasahin po yung vision mission. Kayo po ba ang magsasabi kung katutubo ang mga tao? Hindi po kayo. Kuha nyo? 1997 na po kayo ginawa mga kapatid. Kaya please, lahat po nagsasabi dito na peke ang mga grupong to, mga bogus, mga scammer, wala pong peke sa atin na alam ang ipinaglalaban. Lalo sa ancestral domain kasi ito po ang bread and butter ng bansang to. Dito po sila kumikita ng malaki sa real estate business. Kasi gusto po nila, ang lahat ng tao dito, nakadepende na lang, kukuha na lang dyan sa mga subdivision ng maliliit na parcel ng lupa para hindi na magtanim. Tingnan nyo ha, ang kalokohan ng mga yan, na sa real estate ka, ang liliit ng lupa ninyo, hindi ka makapagtanim, ang init-init pa. Tapos 30 years mo pa siyang hulugan, pinahihirapan mong sarili mo kapatid. That's the reality. And that's their business na hindi mo alam. 'Di ba? At ikaw naman, akala mo na sa subdivision ka, uy, mas gusto ko dito, mas safe, secured. But, sa pagtira mo sa subdivision at sa mga panahon na halos lahat na ng tao, lahat ng ancestral domain, ginawa na yung subdivision mga kapatid, wala na tayong tanim, dito din pumapasok another business nila, which is importation. Kaya nga nagkadamatay na tayo kakakain ng mga frozen, na mga, pati mga gulay, frozen na. 'Di ba? Kasi wala namang pagtaniman. Kaya intindihin natin. Ha? So, etong sabi ng Regalian Doctrine, hindi tayo mananalo, versus native title ng mga katutubo. Kapatid, ang RA 8371, meron tayong right to redemption. Titingnan ko lang dito ha. Section 8. Ito yung panlaban nyo sa mga nagsasabi na hindi ancestral land. At gusto nyo nang bawiin ang mga lupa ninyo. Bawiin nyo na kapatid. Kompleto tayo ng documents. Huwag kayong matakot ipaglaban sa mga hinayupak na mga public servants na yan na walang ibang ginawa kundi perahan tayo sa taxation ng mga lupa.
Ha? Right? Tingnan nyo, RA 8371, Section 8, Rights to Ancestral Lands. Right to redemption. Meron kang karapatan na bawiin in case where it is shown that the transfer of land or property rights by virtue of any agreement or device to a non-member of the concerned ICCs or IPs, mga katutubo, mga lumad, is tainted by the violated consent of the ICC's IPs or is transferred for an unconscionable consideration of or price, the transfer IP ICCs shall have the right to redeem the same within a period not exceeding 15 years from the date of transfer. But, ang question, alam ba ng mga katutubo na nabenta ang lupa nila? Wala po. Kaya po, etong section na to, very questionable kasi pwede mo siyang bawiin daw, granted that dapat hindi siya mag-exceed ng 15 years. But ang tanong, alam mo ba, kasi sa Boracay may mga titulo, tapos nakuha pa ng DENR, kinasuhan pa ng DENR, ibig sabihin, hindi ka pala makakalusot sa pinagagawa ng mga yan kapatid, kasi mauutak sila. But gamitin din natin ang batas laban sa kanila. Una, ancestral land ang buong Maharlika. Hindi naman po nila nasakop yan lahat. Pangalawa, may karapatan kang bawiin. Bawiin nyo po ang mga lupa ninyo. Huwag kayong paloko sa mga iyan. So magtanong kayo mga kapatid. Tanong kayo ngayon kasi nasagot ko na yung inyong mga concerns regarding dito sa ating fake Philippine Independence Day. Hindi po June 12 kasi si Emilio Aguinaldo lang nakakaalam na June 12 ang ating Independence Day. Ang tunay na Independence Day, July 4, 1946. Pag-alis po ng mga Amerikano dito. Ngayon, magpapaloko pa tayo sa real estate business. Nilalakad na po ng ating mga kapatid, mga public servants na maayos, mga pastor, ng ating dating presidente, na tatanggalin po nila ang buwis dyan sa lupa. Kasi po, dumating tayo dito, may lupa na. Ibig sabihin, bigay po ang lupa na nasa taas. Nagkataon lang po na ang mga nakaupo ang may kaperahan at may kakayahan na magpatitulo. Kuha nyo po. Pero kayo, may titulo kayo or wala mga kapatid. Pag nandyan na kayo, hindi na kayo pwedeng palayasin dyan. Kaya nga ang human rights, di ba? Pansin nyo sa mga illegal settlers, ang hirap paalisin, ang hirap palayasin to the point na sinusunog na nila. Very inhumane. Na wala naman nagmamayari ng lupa. Ang nasa taas lang. Ngayon, etong Treaty of Paris, na-resolve na din natin to. Expired na ang Treaty of Paris. Wala na po tayo sa dito sa hindi na po tayo under ng Amerika. Tapos na po noong 1998. At aside from tapos na po siya, ang Republic of the Philippines with CIK under sec.gov ng Amerika. Kapatid, korporasyon ka, pumayag ka. Expired na din po yun. CIK 1030717. Mag-aral po kayo mga kapatid para alam niyo po anong isasagot sa mga kumag na yan. Kung paano mababawi ang inyong mga lupa para hindi na kayo magbayad ng buwis. Kasi alam niyo po ba, pag alam niyo ang batas, especially Section 60 ng RA 8371, all lands certified to be ancestral domains are tax exempted. Nakuha niyo po, tax exempted pala ang ancestral domain. So ang Surigao, exempted pala yan dapat sa buwis. Pero bakit ang mga tao diyan, ang mga negosyo, nagbabayad ng buwis sa gobyerno? Yun ang punto ni Dato Adlaw. Kasi wala palang, kung magbayad pala kayo, dapat doon sa mga dato na leader ng mga tribo in Surigao, in Mindanao, hindi pala dyan sa civil na government, na wala mang ibang ginawa, kundi waldasin ang inyong kaperahan. Pero, ang mga tribal leaders ba natin mga kapatid, tumindig ba? Hindi. Hinayaan po nila na gamitin, sirain, lokohin tayo, linlangin tayo ng mga civil na mga public officials. Hindi nila pinaalam sa atin na ancestral domain pala mga ari. Kasi kung nalaman natin na ancestral domain to, wala pala tayo dapat buwis. Basahin nyo kapatid, Section 60. Hindi lang buwis sa all exactions, lahat ng paniningil, mga tax, business permit, business taxes, wala pala. Pero hindi nyo alam. Kasi hindi nila pinaalam sa atin eh. Ganon nila, mindset tayo na
Ang mga tribo daw kapatid, naloko na daw, nabuang na daw. Tayo daw ay nasa panahon pa ng mga bato, panahon ng mga dinosaur. No, nagkataon po na nag-aral tayo, inaral ulit natin ating karapatan. Kaya huwag niyong babaliwalain. At meron silang balak na i-amend ang batas na 8371. Pero anong panlaban niyo dyan kapatid? Aralin niyo din para hindi nila mabago yan. At kung baguhin man nila yan, lagi niyong tatandaan, the customary law is a set of written and unwritten law. Kung babaguhin nilang isinulat nilang 8371, tatandaan natin na meron tayong mga unwritten laws, kanya-kanyang kustumbre. Kaya civil, kayong mga nasa Senado at Kongreso, mga kapatid, pagtuunan nyo to. Kasi nagising na po pala ang mga tao, lalong-lalo sa Visayas at Mindanao. At lalo pa po pag nagising ang taga-Cordillera, ang taga-Car. Anong gagawin ninyo? Kalahati ng Luzon, magigising na ancestral domain pala. Pero anong pinagagawa nyo sa mga lupa nila doon? Kinukuha ninyo, sinusunog ninyo ang mga tanim nilang mga cannabis, mga mushroom, yung mga, may karapatan po sila doon under Section 34 na mag-alaga ng kahit anong klaseng halaman, mga medicinal, kahit anong klaseng hayop, that's flora and fauna. Karapatan po nila yon under RA 8371, Section 34. Hindi nyo pa ba alam mga kapatid, ang daming karapatan. Huwag po tayo maging bias. At lalong-lalo na po, na nakausap natin kahapon, ang NCIP chairman, na si Chairman Kapuyan, nasabi po niya, nirerespeto niya lahat ng klaseng katutubo, recognized or unrecognized, mga independyente. Kasi kung ikaw, ang sabi ng NCIP ay hindi yan recognized, huwag kang maniwala sa NCIP. Sa kaning scam. Ang kakapal na mukha ninyo. Nag-reply ang pagkor sa ating grupo na nagbigay kami ng 50 million sa NCIP. Doon nyo po kuhanin sa NCIP. Anong sabi nyo NCIP? Nagamit na po namin noong 2001. Kung po, last year lang ang sulat. Nagamit noong 2001? Gaano kagrabe ang panluloko ng opisinang yan? Kaya dapat buwagin na kayo. Wala kayong kwenta. Kwenta nyo. Kapatid, mag-comment nga kayo diyan. Ano bang gusto nyong iparating? Ngayong nalaman nyo na unang-una peke ang ating independence, na niloko nila tayo. Mag-comment kayo mga kapatid, lalo dito sa Treaty of Paris, na ibinenta tayo, na walang kaalam-alam ang ating mga ninuno. Ngayon na alam na natin na eto pala ang tunay na kalayaan. Ancestral domain pala tong lupa, buong Maharlika. Hindi pala tayo magbayad ng buwis. At may mga grupo na public servants na active ngayon na isinusulong ang zero or flat tax ng tax buwis sa lupa. Biruin nyo, may mga makapatid tayo na public servants na may mga puso na tumutulong sa atin na nilalakad tanggalin ang buwis sa lupa. Hindi ba kayo natutuwa? Kaya tama po pinaglalaban ni Dato Adlaw. Medyo nasobrahan na siya sa banda na hindi niya ipinaalam sa mga private owners. Kasi wala man ding alam ang private, hindi sila bobo. Wala pong bobo sa atin mga kapatid. Wala lang po tayong alam. Dahil hindi naman po ipinaalam ang batas na to. Kaya po, na alam na natin na ancestral domain ang ating mga lupa, ano pong gagawin? Assert, manindigan ka kapatid, at gamitin mo ang mga batas na to. At kung naibenta mo na ang lupang yan, at gusto mong bawiin, you have the right to redemption. Nakuha mo? Mga kapatid, aralin ang batas. Importante po ang IPRA. Kung may nalampasan man po si Dato Adlaw, wala po tayo sa katayuan na husgahan po siya. Kasi ang dami din po niyang hawak na papeles. Kompleto din po siya ng ebidensya bilang dato. At wala pong nababaliw na mga taong gising. Ang nababaliw po ay mas okay na po tawaging baliw, wag lang tawaging tanga. Ga po. Ngayon, magtanong kayo, mga kapatid, Renato Tan, Sam Jusut Libardo, salamat mga kapatid, Josefa Mina, kapatid natin, Marahani, Majaas, Antike, lahat po nanonood ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, magising po tayo. Huwag nating hayaan mga kapatid na linlangin pa tayo ang laki-laki ng buwis. Pag hindi ka nakapagbayad ng buwis sa iyong lupa, kukuhanin daw nila, ang laki pa ng penalty. Huwag ka nang pumayag. Kasi ngayon, nagising na tayo na mayroon palang gantong batas, hindi mo pinapaalam sa atin. So tapos na tayo kapatid ha, sa ating mga regalian at native title. Ang regalian doctrine na sila ang may-ari daw lahat ng public lands, yan po
ay taliwas sa native title na nakasaad po dito sa 8371. Kaya tigil-tigilan nyo na dyan, mga kayo nasa Senado at Kongreso, tigilan nyo na. Ipatawag nyo na kaming lahat para po matapos na tong kaguluhan. Kasi unti-unti na pong magigising ang mga kapatid. Unti-unti na po nilang nalaman na, ari pala malaya pala dapat. Wala pala dapat bayaran ang tao. Hayaan lang pala dapat ang tao na mabuhay ng kanya. So sa Kongreso po, i-share nyo po ang video to para umabot po sa Congress at sa Senate at ipatawag po nila tayo mga kapatid para magkaalaman na po kung sino po ang tunay na may-ari ng lupa. Hindi po sila, ang tao po. At wala po silang karapatan na kontrolin tayo dahil hindi naman po tayo mga terorista. We are not national threats. We are not rebels. Hindi po tayo rebelde. Kailanman hindi po tayo humawak ng armas na naging katakot-takot po tayo sa ating mga kapatid. Hindi po tayo naging threat. Mga kapatid, tayo po ay mga freedom fighters. Ipinaglalaban lang po natin ang ating mga karapatang pantao. This is just basic human rights na hindi po nila ipinapaalam sa atin. So this is high time, oras na po na tayo po ay magsalita na. Mag-ingay po tayo sa social media. At kung hindi man po tayo kampihan ng UN, wala po tayong pakialam. Dahil po ang ibang bansa, tinan niyo po nga kung ano nangyari sa Canada, sa New Zealand, nagsalita po sila. Ang mga tao po doon ang may mga power, kaya hindi po lahat sila bakunahan. Nagsalita po sila, katulad dito sa atin, uto-uto tayo mga kapatid. Ang sakit-sakit noon na. Hindi tayo bobo, uto-uto. Ang dali natin maniwala. At the same time, kapatid, tinan niyo yung Myanmar. Naghimagsika ng mga tao. Ang babait po ng mga maharlikan. Sobrang bait po ng ating mga kapatid. Kahit alam nila niloloko na sila, alam nila na inaapi sila, sige pa rin ng sige kasi ayaw ng gulo. Paano naman yung mga Muslim? Ang tatapang ng mga yun. Paano mga Manobo? Hindi man yun napayag kapatid na api-apihin. Mga taga Mindanao, taga Sulu, taga Visayas. Kaya magkakagulo talaga. Isa lang ang solusyon dito kapatid para hindi magkagulo. Kailangan po, etong Senado, etong Kongreso, etong Presidenteng Polpol, gumawa na ng aksyon. Natigilan na po ang pangaharas sa mga ancestral domain at sabihin na sa mga tao na ang buong Maharlika ay ancestral domain. At itong mga batas-batas na pinagagawa nyo, itong mga doktrina, itong mga Regalian Doctrine, mga PD 410, kung ano-ano pa gaya mga batas-batas ninyo, pasuyo na po, i-explain nyo sa mga tao kung ano yan. Dahil hindi po naintindihan ng iba. Marami po sa atin dito ang kulang po ang kaalaman. Dahil hindi nyo may na-explain, hindi nyo sinasabi. So yes po, Maharani Majaas po ng Tumandok Hebreo Tribe. Nanonood po sila, mga taga-Antique. Live po tayo nationwide. Mga kapatid, yun lang po ang aking mensahe ha. Ito pong mga agenda natin. I-post nyo po to hanggang sa makarating sa Senado at Kongreso, hanggang ipatawag nila tayo. Hindi man tayo natatakot sa kanila. Unang-una po, sila po ang mga public servants. Humihingi po sa ng boto sa ating kada eleksyon. Wala pong mawawala sa ating mga kapatid. Kahit mamatay tayo, ipaglalaban po natin ang ating kalayaan. At kalayaan po ng ating mga anak, mga apo. In the future, pag hindi natin to ginawa mga kapatid, sino ang gagawa nito? Sino ang magpapaalam na ang buong Maharlika pala, ang buong Pilipinas pala, ay malaya, ay dapat walang buwis? Sino po ang magtuturo niyan? Kung hindi natin umpisahan ngayon, this is the right time, mga kapatid. The computer age, the modern age, ipaalam natin dahil sa unang panahon, wala namang computer Puro sulat. Ilang buwan bago makarating. Isinulat pa ni Jose Rizal doon sa Espanya, ipaparating sa Pilipinas. La Solidaridad. Katagal-tagal dumating. Kaya po, ipaalam nyo na po to, aralin nyo po kung ano nandito. Kung ano ang ginawa nila sa Treaty of Paris na expired na, kung bakit minadali nilang palusutin ang IPRA noong 1997. Mauutak ang mga yan. Alam nila, 1998 expired ang Treaty of Paris. Ano kayong gagawin namin para matulungan pa kami ng UN, yung mga tulong, foreign aids, papasok pa sa Pilipinas para magamit namin sa pangungurap. Mga kupal kayo, ang kukurap ninyo, ang pondo ng mga minorities, ang pondo ng mga katutubo, mga lumad, indigenous peoples. Dahil sa batas ng 8371, ginamit nyo, hindi pa kayo nakontento sa mga foreign aids,
tulong galing sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Obligado silang tumulong kasi meron nga United Nations nga tayo, di ba po? Hindi pa kayo nakontento. Sobrang taas pa ng buwis ninyo sa ancestral domain na dapat pala wala naman parang buwis under Section 60. Exempted po lahat tayo sa buwis. Hindi lang po buwis sa lupa, all exactions, lahat ng paniningil nila, especially business permit na from mayor, from barangay, mayor, BIRO, wherever business permits na kalokohan ng mga yan, na hindi naman po nakarating ang income or ang kita ng bayan sa mga tao, lalo sa katutubo, hindi po nakarating mga kapatid. Nasaan po? Nasa bulsa po. House of Crocs, nandoon po. Dati, ang mga yan, ano lang ang trabaho naman, tinan nyo ngayon. Kaya nag-aagawan sila sa pwesto mga kapatid. Mamili tayo kung pwede kayo. You have the right to vote. We have the right to suffrage. But if we keep voting for this, itong mga pulpolitiko, mga kapatid, walang mangyayari kasi wala silang pakialam, mga kapatid. Wala silang mga pakialam kung nahihirapan ang ating mga katutubo. Ang ating mga kapatid, kung tingin mo hindi ka katutubo, tao ka lang, nahihirapan ka, wala silang pakialam sa'yo, wala silang pakialam sa buhay mo. So this is the right time na malaman mo, kasi napakalaking tulong na malaman mo, wala ka palang buwis, dapat bayaran bilang tao. Dapat maging malaya ka. Yun lang kapatid, tulungan niyo po ang pinagkaisang tribo sa Pilipinas na umabot po ang mensaheng to sa Senado. Dahil tapos na po ang panahon ng panluloko nila. Gising na po ang taong bayan. At sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sobrang dami na pong nagising na takot nang pong magsalita. Takot po silang mamatay. Dahil pag siniwalat nila ang mga to na peke pala mga dokumento nila, peke na pala mga titulo, papatayin sila ng mga tao, magkakaroon ng civil war. At dahil mababait tayo, hindi natin gusto yun. Dahil may mga anak tayo, may mga apo, may mga batang madadamay. Kaya ayusin niyo po Senado at Kongreso. Habang hindi pa po naghimagsikan ang Visayas at Mindanao. Dahil alam niyo po, kayang-kaya po. Sobrang kaya. Dahil hindi niyo ipinasa ang federalism. Takot na takot kayo magkaroon ng sariling gobyerno. Pag-usapan natin ang self-governance. Section 13 ng RA 8371. Meron pong sariling pamamahala, may sariling gobyerno, na ay sariling gobyerno ang mga tribo, ang mga katutubo, ang mga lumad. Kaya nakakatakot yun, di ba? Kasi nandun siya sariling gobyerno. Sila hindi matatakot dun. Pwede para silang maningil ng kanila. Sabi niyo, provided na nasa ancestral domain. Paano nga po yun? Ang buong Pilipinas para ay ancestral domain. Ang buong Marlica ancestral domain. Anong gagawin nyo? Paki-explain po. Aabangan namin inyong explanation, lalo na kayo LRA, ROD, aabangan namin kung paano nyo explain, paano nyo ipaliwanag sa mga tao ang inyong panluloko. Kapatid, pag-aralin nyo to ha, Decision with Compromise Agreement in 1972 by Judge Felipe Agana. Basahin nyo yan mga kapatid. At nandoon, basahin nyo lang page 18 pababa, nandoon po yun, na 01 to 100,000 na OCT ay peke, null and void. Ibig sabihin, ang hawak yung titulo ngayon na TCT, peke. Kaya, dahil alam nyo na ang mga kagagawan ng mga to, na hindi po sila natigil sa paghingi sa atin ng buwis or kahit wala silang ibang bread and butter, kundi perahan po ang mga tao sa magitan ng real estate. Dahil binigayan ng mga Amerikano sa atin, pahirap po yan sa atin. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, may mga public servants na active po ngayon na tumutulong sa atin. Yun lang po mga kapatid ha, mag-message po kayo sa ating page kung meron po kayong gustong hingi na dokumento or kung ano po sa mga sinasabi ko ngayon, ibibigay po namin sa inyo. Ipaalam nyo po, mag-photocopy kayo, ibigay nyo sa inyong mga anak. Dahil wala nang ibang magsasabi o magtuturo sa ating mga anak at apo. Tayo lang po. Today, we will start po our independence. And we will tell the people na alam na po namin ang inyong kalokohan. Dahil hindi po sila nakontento sa milyon, sa bilyon na kinulimbat. Trilyon po ang ikinulimbat. At nung kailan-kailan lang nagsabi si BBM that they will shut down everything. Because nag-announce na po ang sec.gov that they will shut down everything.
Anong ibig sabihin noon? Sobra po tayong mahihirapan, sobra po ang krisis. At dahil wala pong pananim, dahil nasanay po tayo sa importation ng mga karne at gulay, kawawa ating mga kapatid. Kawawa po. Pero wag po kayo mag-alala. Sa mga wala pong matirhan dito po sa mainland Luzon at kung saang parte ng mga syudad na wala po kayong pananim, wala kayong makain, magsabi po kayo sa ating UITP page. Ang dami pong kapatid na may mga ancestral domain na kumpleto, may mga bahay, pagkain. Pumunta po kayo doon. Meron po tayong mga safe havens, mga safe places po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Mindoro, sa Batangas, sa Bulacan, may mag-offer sa Cebu, Bohol, dito Negros, ang dami po nyo matatakbuhan. Kung wala na po kayo ibang mapuntahan, tumawag po kayo mga kapatid, ang dami pong tutulong sa inyo. Hindi po kayo nag-iisa, magtutulungan tayo dito mga kapatid. Yes po, Datu Manunudlo, Davao City. Yes kapatid, Datu Manunudlo. Meron po tayong mga documents. So, sabihin nyo lang po sa akin, ano po ang gusto nyo pong hingin, mga kapatid. At tumutulong din po sa atin ang professor po ng Mindanao State University. Tutulong po. Tatagpuin po natin siya sa Zamboanga City. He's very old. He's 80 plus years old. He's very intelligente. Historically speaking, sobrang dami po niyang alam. Grabe po. Kaya hindi po tayo nag-iisa. Madami po tayo. Huwag po kayo matakot mga kapatid. Kung papatayin nila tayo, hindi naman po tayo mamamatay. Paulit-ulit lang po ating espiritu. Paulit-ulit po. Kagaya po ng ating mga ninuno, sina Melchora Aquino, Gabriela Silang, Andres Bonifacio. Nabubuhay pa rin ngayon. Ipinaglalaban pa din ang pinaglalaban nila dati. Tayo po yun. We are the modern heroes. Kaya pag pinatay nila tayo, di ayos lang, mabubuhay tayo sa ibang mundo, ibang dimension. So don't be afraid. Ipaglaban ng karapatan. Again mga kapatid, ako po si Marahani Sona Shilu. Tayo po ang National Secretary General ng United Interdependent Tribes in the Philippines. Pinagkaisang mga tribo sa Pilipinas. Parte din po tayo ng National Parliament ng Royal Empire Kingdom of Maharlika. Tayo din po ang chairman ng samahan ng mga katutubong mamamahayag sa Pilipinas. So magkakaroon po tayo ng Tribal Radio Philippines. Magkakaroon po tayo ng istasyonan ng radyo. Magsabi lang po kayo kung ready na po namin kayong puntahan. Para po masabi nyo po, ma-disseminate nyo po sa lahat ng tao sa inyong mga lugar, inyong probinsya, kung anong pong gusto nyo sabihin sa kanila. Mga kapatid, nakuha nyo? Kung ready na po kayo maging radio announcer, radio broadcaster, pupuntahan po namin kayo, isusurvey namin inyong lugar para maging parte po kayo ng samahan na mga katutubong mamamahayag sa Pilipinas. Ipaalam po natin. Let's continue the fight mga kapatid. Ipaabot natin ito sa Senado. Titingnan natin kung anong isasagot nila sa kanilang mga panloloko sa atin at paano nila ginamit ang pondo ng mga katutubo, ang pondo nating lahat. Lahat po tayo na ipinanganak sa bansang to ay katutubo. Lagi niyo pong tatandaan. Wala po ditong dayo. Kung meron man po, yun po yung mga foreigner na pupunta sa ating bayan. Uulitin ko po, lahat tayo ay katutubo, lahat tayo ay lumad sa bansang to. Yun lang po mga kapatid. Mag-message po kayo ha. Mapagpalang araw mga kapatid.